Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan ang papaalis na si Jiang Xinling ay nag-usap-usap naman itong mga kalalakihan na nanunood sa kanya na hindi raw lahat ng ahas ay kalaban. Pero ang kanilang pinagtataka dahil napansin nila na ang ibon na alaga ni Jiang Xinling ay kanilang nakita doon sa libro na kanilang nabasa sa guidebook at ang kanilang pagkakaalam nito ay nag-iisa lang siya na bihirang makita. Sa pagpapatuloy, at dito ay magsisimula ng makipaglaban si Chen Xing sa kanyang pagsubok. Siya ay ang kalahok na pang-27, para sa kanyang exam ay kinakailangan lang niyang talunin ang kanyang kalaban sa loob ng limitadong oras at kapag natalo ang kanyang alagang beast ay siya ay babagsak sa kanyang exam. Dito ay lumabas na ang beast na makakalaban ni Chen Xing na isang crystal beast na windling type, ito ay soldier class, nasabi na lang nitong lalaking examiner na nasa gitna na kahit random lang daw ang mga matchups ay talagang malas ang lalaki na ito dahil ganitong uri pa na crystal beast ang kanyang makakalaban. Sagot naman itong examiner na mukhang daga na ang purple snake ay kanyang makakalaban ang isang bird type na crystal beast ay talagang wala itong laban. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, dito ay wala na siyang sinayang na oras dahil agad niyang inutusan si purple snake na kanyang gamitin ang kanyang mga lason upang patamaan ang kanilang kalaban, pero kahit sobrang dami na ng mga lason ang pinakawala ni purple snake ay madali lang itong naiwasan ng ibon ng walang kahirap-hirap. Nang nakita nitong tatlong examiner ang ginawang atake ng ating bida ay nakaramdam sila ng pagkadismaya na nabanggit nitong lalaki na examiner sa gitna na kahit baguhan pa lang raw itong batang ito ay masyado siyang nagmamadali na umatake na wala man lang plano. Tugon naman itong examiner na mukhang daga na sa palagay raw niya ay walang pagkakataon ng lalaki na ito na manalo sa laban. Matapos umatake si Purple Snake ay ang malaking ibon na naman ang naglunsad ng kanyang pag-atake. Lumikha siya ng malaking pressure galing sa itaas. Sapat na upang bumagsak si Purple Snake sa lupa, nang naramdaman ng malaking ibon na hindi na makagalaw si Purple Snake ay mabilis itong lumipad papalapit kay Purple Snake upang kanya nang tapusin ang kanilang laban, pero kasama pala ito sa plano ng ating bida, nang nakita ni Chen Xing na sobrang lapit na kay Purple Snake ang malaking ibon ay agad niyang inutusan si Purple Snake na pagkakataon na raw niyang kumilos para kanyang mahuli ang malaking ibon. Dahil sa bilis ng lipad ng malaking ibon ay wala na siyang oras na kanyang ilagan ng atake sa kanya ni Purple Snake. Nang tuluyan ng nahuli ni Purple Snake ang ibon ay agad niya itong pinulaputan upang hindi na makatakas, dinagdagan pa ng malakas ng aura galing sa kanyang katawan, dahil sa sobrang higpit ng pagkahawak ni Purple Snake sa malaking ibon ay tuluyan na nga itong hindi makagalaw na agad nawalan ng malay. Makikita itong host na hindi makapaniwala sa ginawang plano ni Chen Xing para matalo ang kanyang kalaban, habang itong babae na examiner ay natuwa sa talino ng ating bida, dahil kahit simpleng strategy lang raw ito ngunit para sa mga nagsisimula ay hindi na ito masama, nakita din niya na itong Purple Snake ay masyadong matalino dahil maging siya ay kanyang napaniwala, kaya habang nanunood siya kanina ay nakaramdam siya ng bagut ngunit kasama pala yun sa kanilang plano. Sa panalo ni Chen Xing ay masyado siyang natuwa dahil pinaalam sa lahat ng host na ang kalahok na pang-27 ay kanya nang nakumpleto ang kanyang practical test, nasabi na lang nitong ating bida na mukhang madali lang raw itong kanyang nagawa ngunit ito ay mahirap kung hindi niya alam ang kahinaan at mga rules ng kanyang kalaban. Ngunit natuon naman ang pansin ni Chen Xing sa kanyang unahan dahil nakita niya na si Jiang Xinling ang susunod na lalahok, kanya raw titingnan kung paano lalaban ang kanyang alagang ibon na umatake sa kanila kanina. Makalipas ang ilang saglit ay inutusan na nga ni Jiang Xinling ang kanyang alaga na Divine Beast na ang uri ay Crystal Beast, na ang Crystal Beast Phoenix na newborn class, na kanya raw gamitin ang kanyang Crystal Attack upang matalo ang kalaban. Dahil sa inilunsad na atake ng alagang Crystal Phoenix Beast ni Jiang Xinling ay madali lang niyang natalo ang kanilang kalaban na ang Crystal Beast na Red Spotted Leopard na isang soldier class. Sa pagkapanalo ni Jiang Xinling ay masyado siyang natuwa dahil sinabi ng host sa lahat na ang kalaban raw na beast ng kalahok na si Jiang Xinling ay hindi na makakalaban kaya siya ay matagumpay na nakapasa sa practical test. Pero nabigla si Chen Xing dahil nakita niya na ang kalaban na Spotted Leopard ni Jiang Xinling ay dahan-dahan na bumangon at mas lalo pang lumakas ang kapangyarihan nito hindi katulad ng kanina. Nasabi na lang nitong ating bida habang kanyang tinitingnan ng beast na mukhang kakaiba raw ang kilos nitong leopard beast. Parte pa rin daw ba ito sa pagsubok? Sabay mabilis itong lumitaw sa likod ni Jiang Xinling na walang kaalam-alam sa mga nangyari dahil iniisip lang niya ang mabilis niyang pagkapanalo, nang sobrang lapit na ng matutulis na kuko ng leopard beast sa mukha ni Jiang Xinling ay wala pa rin siyang kaalam-alam na nasa bingit na pala sa panganib ang kanyang buhay bagkus patuloy pa rin itong nakangiti.
Pero sa kabutihan na palad ay biglang lumitaw si Lily upang kanyang harangan ang malakas na atake ng Leopard Beast. Si Jiang Zinling na nakakita sa totoong nagaganap ay bumagsak siya sa lupa na hindi makapaniwala sa mga nangyari na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Maging ang ating bida ay masyado din nagulat na kanyang natanong na bakit bigla na lang lumitaw doon si Lily upang kanyang iligtas si Jiang Zinling laban sa nagwawala na Spotted Leopard Beast. Sa lakas ng atake ng Leopard Beast ay hindi makapaniwala si Lily, dahil napa-atras siya sa malayo, nasabi na lang niya na hindi raw niya inaasahan na ganito pala kalakas itong nilalang na ito. Nang nakita ng Leopard Beast na malayo na ang distansya ni Lily sa kanya ay agad siyang tumalon upang muli na naman niyang atakihin si Jiang Zinling na hindi pa rin makagalaw sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito ay mabilis na tumakbo ang ating bida para kanyang iligtas si Jiang Zinling sa nagwawala na Leopard Beast. Nang nakita ni Jiang Zinling na mabilis na tumakbo papunta sa kanya ang ating bida ay nagtataka siya kung bakit gustong iligtas nitong lalaki na kanina pa lang niya nakilala ang kanyang buhay. Nang tatamaan na si Jiang Zinling sa atake ng nagwawala na beast ay agad siyang kinuha ng ating bida upang hindi siya matamaan. Nang malayo na ang distansya ni Chen Xing at ni Jiang Zinling sa nagwawalang beast ay mabilis na tumakbo si Lily upang kanya itong labanan. Sinaad pa niya sa kanyang master na mahihirapan raw siyang labanan mag-isa itong nagwawala na beast. Kinakailangan raw niya ang tulong ng kanyang master maging ang Purple Snake upang kanila itong matalo. Tugon naman ni Chen Xing kay Lily habang hinahanda niya ang kanyang sarili na sundin lang raw niya ang kanyang mga utos at sama-sama nilang lalabanan ang nagwawala na beast, samantalang itong si Jiang Zinling sa kanyang likod ay tila ba nahulog na ang kanyang loob sa ating bida dahil sa tapang nito na iligtas ang kanyang buhay. Makikita si Lily at Purple Snake na kanila nang hinanda ang kanilang sarili laban sa nagwawala na Leopard Beast, nasabi na lang ni Lily sa kanila na parang wala na raw sa katinoan nitong kanilang kalaban. Sa isip-isip naman ni Jiang Zinling na kaya raw nagkakaganito ang Spotted Leopard Beast nang dahil sa pakikipaglaban sa kanya, kinakailangan raw niyang tumulong sa kanila para matalo ang nagwawala na Spotted Leopard Beast. At inutusan na nga ng ating bida ang Purple Snake na kanya raw patamaan ang kanilang kalaban ng kanyang mga lason, dahil dito ay makikita ang Spotted Leopard Beast na kanyang iniiwasan ang mga lason na pinakawalan papunta sa kanya ng Purple Snake. Sa sobrang dami ng mga lason na pinakawalan ng Purple Snake ay ang iba dito ay matagumpay na tumama sa mga mata ng Spotted Leopard Beast, dahilan upang nahihirapan nitong makakita. Nang nakita ng ating bida na nahihirapan ng makakita ang Spotted Leopard Beast ay agad niyang inutusan si Lily na ito na raw ang kanyang pagkakataon para tapusin ang kanilang kalaban. At dito ay matagumpay na tinamaan ni Lily ang Spotted Leopard Beast gamit ang kanyang espada na sinabayan pa ng kanyang bilis na parang kidlat dahilan upang agad na nawalan ng malay ang nagwawala na beast. Nang tuluyan na nilang natalo ang nagwawalang beast ay masaya naman na tumugon ang ating bida sa kanyang mga Crystal Beast na tapos na raw ang kanilang trabaho dito. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Jiang Zinling dahil agad na lumapit sa kanya ang mga kalalakihan. Humihingi pa ng patawad sa kanya itong lalaki na nakasalamin dahil nahuli raw siya sa kanyang pagdating, at itong matandang panot naman ay kanyang tinanong si Jiang Zinling na kung ayos lang raw ba ito. Habang papaalis na ang ating bida ay nainis naman si Jiang Zinling sa mga kalalakihan sa kanyang harapan dahil ang dami nilang tanong, kaya sinigawan sila ni Jiang Zinling na mamaya lang raw niya sasagutin ang kanilang mga katanungan dahil gusto pa niyang magpasalamat sa tao na nagligtas sa kanya. Pero napatigil naman sa kanyang paglalakad si Chen Xing dahil sinalubong siya nitong babae na examiner na kanyang pinuri ang nagawa ng ating bida, sabay kanyang ipinakilala ang kanyang sarili, siya raw ay ang chief ng mga examiner na si Keyang, kaya huwag itong kabahan sa kanya. Tanong pa niya sa ating bida na kung ang babae raw ba na nasa kanyang tabi ay ang humanoid na Crystal Beast na kanyang naririnig. Makalipas ang ilang sandali ay dinala ni Keyang ang ating bida sa kanilang laboratorio upang kanilang matingnan ang kalagayan ni Lily, sambit pa ni Keyang sa ating bida na kanila raw tingnan kung ano ang latest analysis ng kanilang kagamitan patungkol sa kanyang humanoid Crystal Beast. Nang nakita na ni Keyang ang latest analysis ng kanilang instrumento ay masyado siyang namangha dahil hindi pa raw siya nakakita ng ganitong uri na humanoid Crystal Beast. Sa sinabi ni Keyang ay nagtataka ang ating bida na kanyang tinanong si Keyang na kung ang ibig raw ba niyang sabihin na mayroon pang ibang uri na mga humanoid Crystal Beast. Sa katanungan ni Chen Xing kay Keyang ay agad na kinuha ni Keyang ang isang bilog na bagay at kanya itong inactivate upang kanyang ipakita sa ating bida ang nilalaman nito. Tugon pa niya sa ating bida na hindi raw niya masasabi pero ang kanilang association ay nakakita na ng isa.
At dito ay tuluyan na nga na lumabas ang humanoid crystal beast na tinutukoy ni Keyang galing sa bilog na bagay na parabang isang Pokemon Ball. Paliwanag pa niya sa ating bida na ito raw ay mayroong 7 buntot na medyo malapit na sa isang tao, pero hindi pa rin siya may kukumpara sa humanoid na pagmamay-ari ng ating bida. Nang lumapit ito kay Chen Xing ay tumugon sa kanya si Keyang na ang nakita raw niya ngayon ay parang napamahal na sa kanya ang crystal beast na mayroong 7 buntot. Sa tingin raw niya sikat si Chen Xing sa mga crystal beast, parang nasa kanya na raw ang mga katangian na kanilang hinahanap. Nang nakita ni Chen Xing na nagpapalabas ng maraming aura si Purple Snake, ay binanggit ng ating bida ang kanyang bagong pangalan na si Fizz na kung mayroon raw ba itong nararamdaman na hindi maganda. Dagdag pa sa kanya ni Chen Xing habang masyadong naguguluhan na bakit ang kanyang katawan ay parang nagbago, huwag raw niyang sabihin na siya ay malapit ng mag-evolve. Dito ay ipinakita ng system na ang kanyang Crystal Serpent initial level ay nag-evolve bilang Crystal Scale Serpent, ito ay ganap ng naging Soldier level, at ang kanyang kasalukuyan na Affinity level at Trust ay umabot sa 32, at ang kanyang kakayahan na nakuha ay kayang makapagpapapetrifying sa pamamagitan lang ng kanyang pagtingin, ang kanyang kasanayan ay Poison Shot at ang kanyang Power Accuracy ay isang lason na mas pinahusay. Dahil sa pag-evolve ni Fizz ay masyadong natuwa ang ating bida maging si Lily, dahil ito raw ay kahanga-hanga, ayon naman sa kanila ni Keyang na sa tingin raw niya dito kaya siya nag-evolve dahil sa kanyang mga laban kanina. Dagdag pa niya na ayon raw sa kanyang mga nakuha na impormasyon na ang mga Crystal Beast ay maaring mag-evolve sa pamamagitan ng kanilang experience sa pakikipaglaban. Pero hindi pa ganap na natukoy kung paano mag-evolve ang mga Crystal Beast, dahil mayroong iba't ibang uri ng pag-evolve ang mga Crystal Beast. Sa hindi nakakaalam ang antas pala ng mga Crystal Beast dito sa kanilang mundo ay nagsisimula sa initial level, sinundan ng Soldier level, Knight level, Lord level, at King level. Pero ang panghuli ay hindi pa natukoy ng mga tao dahil ang mga ganitong level ay bihira lang nilang makita. Sa paliwanag ni Keyang ay lumapit sa kanya si Lily na nagtanong sa kanya na bakit hindi pa raw siya nag-evolve kahit marami na siyang natalo na mga kalaban, ayon naman sa kanya ni Keyang na siguro ay isa siyang espesyal na uri, dahil mayroong mga Crystal Beast na malakas na sa simula pero kinakailangan pa rin nila ng maraming karanasan para makapag-evolve, katulad na lang ng Ice Phoenix. Sabay ipinakita ni Keyang ang isang Crystal Beast capsule ang ating bida kung saan dapat dito niya ilagay ang kanyang Crystal Beast, dahil para raw sa bagong nag-evolve na Crystal Beast ay dapat silang ilagay sa isang Crystal Beast capsule, katulad nitong nasa kanyang kamay, makakakuha raw si Chen Xing sa kanya ng discount kapag bumili siya nito sa kanya, pero sa ngayon ay bibigyan muna niya siya bilang kanyang regalo. Tugon naman sa kanya ng ating bida na alam raw niya ang bagay na ito ngunit masyado itong magastos. Pero kapag naging beast tamer na siya ay madali na lang siguro na makabili siya ng ganitong bagay. Nang nasa kamay na ng ating bida ang Crystal Beast capsule ay agad naman niya itong itinutok sa ulo ni Fizz, dahil dito ay tuluyan ng pumasok si Fizz sa loob ng capsule upang sa loob na siya magpahinga. Nasabi na lang nitong ating bida na mas madali raw pala kapag mayroong ganitong capsule. Matapos papasukin ni Chen Xing si Fizz sa loob ng capsule ay nagsalita sa kanya si Lily na hindi raw siya papasok sa loob ng capsule. Masaya lang naman na tumugon sa kanya ang ating bida na wala raw siyang sinabi sa kanya na kanya siyang papapasukin sa loob ng capsule. Tinawag naman ni Keyang ang pansin ng ating bida dahil ang written test result daw ay natapos na, kaya kanyang binabati si Chen Xing sa kanyang ganap na pagiging initial level na tamer, at isa pa, interesado raw talaga siya sa mga humanoid na mga Crystal Beast, kaya malaya lang na pumunta dito sa kanilang lugar si Chen Xing. At namumula ang mukha ng ating bida nang ibinulong sa kanya ni Keyang na kapag magdala pa raw siya dito ng maraming mga humanoid sample ay bibigyan niya siya ng pabuya na hindi niya makakalimutan sa kanyang buong buhay. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na nga si Chen Xing at si Lily sa loob ng laboratorio, dito ay sinaad ng ating bida kay Lily na sa wakas ay ganap na siyang opisyal na Crystal Beast Tamer, at simula ngayon ay makakakuha na siya ng monthly subsidy mula sa Tamer Alliance. Pero napatigil sa kanyang paglalakad ang ating bida dahil nakita niya si Jiang Xinling na kanina pa siya hinihintay dito sa labas. Tanong pa niya sa dalaga na di ba't kanina pa siya natapos sa exam. Ayon naman ni Jiang Xinling na kanina pa raw siya naghihintay dito sa labas, dahil kanina ay niligtas niya ang kanyang buhay at hindi man lang siya nagpapasalamat bilang utang na loob. Dagdag pa ni Jiang Xinling habang masyadong namumula ang kanyang mukha na ang kanya raw performance kanina ay kahanga-hanga ngunit mayroon silang batas sa kanilang pamilya na kinakailangan na mabayaran nila ang kanilang pagkautang na loob. Kaya sabihin na raw sa kanya ni Chen Xing ang kanyang mga kahilingan,
Basta hindi lang ito magdulot ng masama sa kanya ay kanya itong ibibigay. Sa isip-isip naman nitong ating bida na talaga raw ba na kanyang ibibigay ang lahat niyang kahilingan. Ang gusto pa naman daw sana niya ay ang walang limitasyon na pera. Pero kung mayroon siyang napakabihira na beast ay malamang na sobrang yaman ng babae na ito. Hindi na masama kung magiging mas malapit pa siya sa kanya. Kaya dito ay sinabi na ni Chen Xing ang kanyang kahilingan na paano na lang raw kaya na kanyang hihilingin na magiging magkasintahan silang dalawa. Sa kahilingan ng ating bida ay masyadong nagulantang si Jiang Xinling na kanyang tinanong ang ating bida na ang ibig raw ba niyang sabihin na gusto niya na maging magkasintahan silang dalawa, at iniisip din niya na ganoon raw ba talaga ang kanyang ibig na sabihin na gusto niya na maging kasintahan silang dalawa. Nang pinasangayunan ng ating bida ang tanong ni Jiang Xinling ay agad na lang itong tumakbo na kanyang sinaad sa ating bida na kanya raw munang pag-isipan ang kanyang kahilingan, sa susunod nilang pagkikita ay kanya nang ibibigay kung ano ang kanyang isasagot. Makalipas ang kinagabihan ay dito pinakita kung nasaan ang bahay na tinitirhan ng ating bida, makikita silang dalawa ni Lily na magkatabi sa isang kama, at iniisip ni Chen Xing kung ano talaga ang mga nangyari kanina, bakit nag-berserk ang isang beast sa kasagsagan ng exam at sino din ang mahalagang babae kanina na lumapit sa kanya na nagngangalan na Keyang. Nang nakatulog na ang ating bida ay lumabas naman si Purple Snake sa Crystal Beast Capsule, dahil gusto niyang matulog katabi ang kanyang master. Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Chen Xing sa kanyang pagkakatulog at ito ay pawis na halos hindi na makahinga dahil itong kanyang dalawang babae na Crystal Beast ay mahigpit na nakayakap sa kanya habang mahimbing na natutulog, at napapatanong na lang siya na ano na raw ba itong mga nangyari sa kanya ngayon.